Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pido. Taong 1975, Binangonan, Rizal. Nang mga panahong ito, nasa edad 14 pa lamang si Pido, anak ng isang magsasaka. Kaya sa murang edad, natuto ito sa mga gawain sa bukid. At bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, siya ang katuwang ng ama sa trabaho. Sa edad na 10, natuto na si Pido na mag-araro, magtanim ng palay at magsaboy ng abono sa kanilang taniman. At kung minsan nakikitulong pa ito sa ibang magsasaka, pandagdag kita upang makabili ng mga pangangailangan sa tahanan. Ang tanging libangan ng binata ay magpunta sa kanilang kapitbahay na isang manggagamot. Nakahiligan nito ang panoorin ang ginagawang panggagamot. Pangarap din ni Pido na magkaroon ng ganong kakayanan. Ngunit tutol dito ang ama at ang palaging dahilan, hindi ka yayaman sa ganoong propesyon. Ngunit sa kabila ng pagtutol, pilit pa ding pinag-aaralan ng binata ang panggagamot. Kinausap pa nito ang kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Ingkong Densyo. Sige na po manong, turuan niyo na po ko. Gusto ko po talagang matuto at makapanggamot kagaya niyo eh. Pagpupumilit ng binata. Pero hindi papayag ang tatay mo sa gusto mong mangyari. At kung sakaling pumayag man siya, ang tanong kaya mo bang mamuhay sa kahirapan? Tignan mo ko, walang lupang sakahan, walang kahit na ano. Minsan hirap pa ako sa paghahanap ng mga kakain ko. Tugon ni Ingkong Densyo. Nagtataka naman si Pido sa sinabi ng matanda. Ano po? Hindi po ba nagbabayad yung mga nagpapagamot sa inyo? Dapat po sinisingil niyo sila eh. Muling wika ni Pido. Napatawa na lang ang matanda at pinaliwanag kay Pido ang lahat. Alam mo Pido, ang gawaing ito ay hindi naghahanap ng kapalit. Ito ay tungkulin sa Diyos na iniatang sa ilang piling tao na may pusong tumulong sa kapwa na walang hinihinging kabayaran. Sagrado ang gawaing ito at ang kapangyarihang ginagamit ko sa panggagamot galing sa Diyos Ama. Kaya kung hindi buong loob mo sa pagsasakripisyo, huwag kang papasok sa ganitong uri ng gawain. At isa pa, mali ang inakala mong kung gusto mong matutong manggamot, makakapanggamot ka kagad. Pinipili ng Diyos ang kanya magiging lingkod. Pagpapaliwanag ni Ingkong Densyo. Napabuntong hininga si Pido sa sinabi ng matanda. Ngunit kailanman ay hindi ito sumuko. Palagi nitong kinukulit si Ingkong Densyo hanggang sa tuluyan ng pumayag ang matandang turuan siya. Pagkagaling sa bukid, dali-daling nagpapalit ng damit si Pido at nagpupunta sa bahay na matanda. Dito unti-unting tinuro sa kanya ang lahat ng dapat niyang malaman. Kalaunan ay pinapatulong na din siya ng matanda sa panggagamot. Inilihim ito ni Pido sa mga magulang dahil siguradong papagalitan siya sa oras na malaman nila ang ginagawa. Ngunit kagaya ng lahat ng sikreto, hindi ito naitago ng matagal ng binata. Isang hapon, habang nagbibihis na isipan ng ama na sundan ang binata sa tahanan ni Ingkong Densyo. At ng mga panahong yun, nasa medyo mataas na level na si Pido. Yung tipong kaya na niyang mangtawas, pero hindi pa ito nakakapanggamot ng solo. Nasa akto si Pido ng pagtatawas nang dumating ang ama.
Hindi ito nalaman ng binata dahil nakatalikod siya sa pinto. Tanging si Ingkong Densyo lang ang nakakita sa ama. Sumenyos ito na wag maingay, kaya hindi na nagsalita pa ang tatay ni Pido. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Turing. Marahan itong naupo sa tabi ng binata na nooy tutok na tutok sa ginagawa. Pinagmasdan nito si Pido habang tuloy lang sa pagtatawas. Maya-maya pa, tumayo ito at humarap kay Ingkong Densyo at sinabi kung ano ang nararamdaman ng pasyente. Na nooy nakapikit dahil sa iniinda nitong sakit. Masyado pong malalim ang pintig ng pulso niya, Ingkong. Halos hindi ko din po maramdaman yung daloy ng dugo niya. Sa palagay ko po, hindi ito bahati ng engkanto o anumang elemento. Wika ni Pido. O ngayon, ano ang dapat gawin ng pasyente? Tugon ng matanda. Nais nitong sumagot si Pido para marinig ng ama ang sasabihin at mapatunayang may natutunan ang binata. Nang mga oras na yon, wala pa ding kamalay-malay si Pido na nasa likod na pala niya ang ama. Nagulat ang binata nang biglang magsalita ang pasyente upang batiin si Mang Turing. Magkakilala pala ang mga ito. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Pido. Akmang sasagot na sana si Mang Turing nang biglang magsalita si Ingkong Densyo. Nandito ang tatay mo para mapatunayang isa ka ng ganap na manggagamot. Sige na, Pido. Sabihin mo kung anong kailangan gawin ng pasyente mo. Wika ni Ingkong Densyo. Kinakabahan si Pido ng mga oras na yon dahil alam nitong pagagalitan siya ng ama. Kuan, kailangan niya magpatingin sa espesyalista sa puso. May baradong ugat sa bandang kanan nito eh. Wika ni Pido. Nanlaki ang mga mata ni Mang Turing nang marinig ang sinabi ni Pido. Dahil alam nitong may sakit sa puso ang pasyente. Teka, paano mong nalaman ng sakit ni paring Digoy, Pido? Tanong nito. Tinuruan po ko ni Ingkong Densyo kung paanong damahin ang pulso ng tao at bawat uri ng pagpintig nito may kahulugan. Sa ilang buwang pagsasanay ko sa kanya, tay, natutunan ko ang lahat ng yon. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Alam ko po kasing magagalit ka eh. Tugon ng binata. Ngunit nagulat si Pido sa naging reaksyon ng ama. Mukhang nagkamali ako nung pinagbawalang kitang mag-aral ng panggagamot. Tignan mo ang sarili mo, anak. Hindi ko akalaing ganito na pala kalayo ang narating mo. Kaya simula ngayon, pinapayagan na kitang matuto pa. Muling wika ni Mang Turing. Tuwang-tuwa si Pido na mga sandaling yon dahil wala nang pag-aalinlangan na papagalitan siya ng ama. Maliban sa simpleng pamamaraan, itinuro din ng matanda ang mga mas komplikadong aral ng panggagamot. Ipinaliwanag din ni Ingkong Densyo ang pagkakaiba ng aral sa kanan at kaliwa. Pinag-aralang mabuti ni Pido ang lahat ng mga tinuturo ng matanda. Hanggang sa umabot sa puntong inihanda na siya ni Ingkong Densyo sa pagdedebosyon. Siguro, Pido, oras na para humawak ka ng sarili mong gamit. Mas mabuti ang ganon para makapagpundar ka ng sarili mong dobe at mapanghawakan mo ang lugar mo. Hindi habang panahon nandito ako. Lahat tayo ay lilipas. At bago mangyaring mawala ako, gusto kong ikaw ang sumalo ng lahat ng kaalaman ko. Wika ng matanda.
sabay pasok sa silid. Paglabas na matanda ay may dala itong isang maliit na kahon. Iniabot niya ito kay Pido at nagsabing, "Ang medalyong yan ay pag-aari ko. Nasa loob ng kahon ang libreta ng mga dasal. Itong darating na unang linggo ng buwan, simulan mo ang pagdedebosyon. May pagsubok kang pagdaraanan, pero tiisin mo ang lahat. Sikapin mong lampasan ang lahat ng mga paghihirap. At sa oras na magawa mo yon, magkakamit ka ng kakaibang pagpapala at kapangyarihan. Ngunit pakakatandaan mo, Pido, sa bawat kapangyarihang makakamtan mo, may kaakibat yon na responsibilidad." Bili ni Ingkong Densyo. Sinunod ni Pido ang lahat ng binili na matanda at binagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na kaakibat ng debosyon. Hindi pa man nagtatagal, nagamit na ng binata ang kaalaman na kapaloob sa aral ng San Benito. Isang umaga, may pumuntang mag-asawa sa tahanan ng matanda. Saktong si Pido ang naroon, kaya ito ang humarap sa mga panauhin. Magandang umaga po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Wala pa po si Ingkong Densyo eh. Wika ni Pido. Pinatuloy niya ang mag-asawa at inalok na mainit na kape. Ilang minuto ang nakalipas. Dumating na ang matanda. Magandang umaga sa inyo. Pido, ano ang sadya ng mga bisita natin? Bungad ng matanda. Ipinaliwanag ng mag-asawa ang kanilang pakay. Ayon sa dalawa, itinuro sila ng isang nakakakilala sa matanda. Ingkong Densyo, ang anak po namin ay dinapuan ng kakaibang karamdaman eh. Ilang doktor na ang nilapitan namin eh. Pero iisa lang ang sinasabi nila. Walang karamdaman ng anak namin eh. Dilala din po namin siya sa albularyo at ang sabi isang mambabarang ang nagtanim ng sakit sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang gamutin ang anak namin. Wika ng lalaking tawagin na lang natin sa pangalang Mang Mario. O sige Pido, medyo masakit kasi ang likod ko eh. Pwede bang ikaw ang dumalo sa bahay ng ating panahuhin upang tignan ang kanilang anak? Pakiusap na matanda. Pero ang totoong layunin nito, bigyan ng pagsubok si Pido at tignan kung may natutunan ang mag-aaral sa lahat ng mga naituro niya. Wala pong problema. Basta gawain ng Diyos Ama. Sino po ba ako para tumanggi? Sandali lang po ah. Maghahanda lang po ako ng mga kagamitan at magbibihis. Tugon ni Pido. Matapos magbihis, kagad na silang umalis ng tahanan. Habang nasa daan ay kinakausap ni Pido ang asawa ni Mang Mario. Isinasalaysay nito kung saan nagsimula ang panggagambala. Ayon sa ginang, nagumpisa ito nang minsang may nakaalitan sila sa palengke na isang matandang babae. Nagkataong kasama niya ang kanilang anak. Umamin din ito na nakapagbitaw siya ng hindi magandang salita sa matanda. At ang tanging tugon nito sa kanila, pagbabayaran nila ang ginawa sa kanya. Ano po ba ang nangyari? Bakit naman po kayo nagkaalitan? Tanong ni Pido. Pinangga kasi ng matandang yon ang aking anak. Nakatayo lang siya sa tabi ng daan eh. Wala namang ginagawa yung bata. Kitang-kita ko kung paano niya sinadyang sagiin ang balikat ng anak ko. Tapos siya pa ang nagalit. Kesyo hindi daw nakatingin ang bata sa dinadaanan.
Tugon ng ginang na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Edna. Dagdag pa nito, dahil may isip na ang bata at alam niyang wala siyang kasalanan, kaya sinagot niya ang matanda. Ngunit ilang araw matapos ang pangyayari, bigla ang nagkasakit ang bata. Simula noon ay tuluyan ng lumala ang karamdaman nito hanggang sa hindi na ito makatayo. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Muling wika ni Pido. Nagpasalamat naman si Mang Mario. Sinabing handa itong magbayad ng malaking halaga. Mapagaling lamang ang kanilang anak. Naku Manong, hindi po ako tumatanggap ng bayad. Ginagawa ko po ito dahil ito po ay tungkulin ko sa Diyos. Tugon ng binata. Inabot na mahigit 1 oras ang naging biyahe nila Pido. At pagkarating sa tahanan ni Mang Mario, kagad naramdaman ng binata ang kakaibang presensya. Bumabagabag sa kanya ang pakiramdam na yon at hindi maiwasan ni Pido ang mangamba. Sinamahan ng mag-asawa ang binata sa silid ng anak na tawagin na lang natin sa pangalang Helen. Halos kaedad lamang ito ni Pido, kaya naiilang itong makipag-usap. Helen, anak, ito pala si Pido, ang manggagamot na ipinatawag namin ng nanay mo. Siya ang tutulong sa atin. Pagpapakilala ni Mang Mario. Ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang magsisigaw si Helen. Nanlilisik ang mga mata habang sinasabing, Umalis na kayo dito. Akin lamang ang katawang ito. At kahit anong gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin. wika ng dalaga. Doon na kumpirma ni Pido na tuluyan ng nasakop ng kung anong elemento ang katawan ng dalaga. Nag-iba ang boses nito na parang napakadaming nilalang ang sabay-sabay na nagsasalita. Kinuha ng binata ang medalyon na nooy nakasilid lamang sa bulsa ng suot na pantalon. Kasunod nito ay nag-usal siya ng poder at sinakop ang buong silid sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili niyang dome. Nagpalinga-linga ang dalaga na tila may kung anong nangyayari sa paligid. Sinabihan ni Pido ang mag-asawang lumayo sa higaan ni Helen dahil maaaring napakadaming nilalang ang nasa loob ng katawan nito at pwede silang lipatan ng mga yon kung sakaling kumawala. Naupo si Pido sa tabi ng higaan ng dalaga. Tinignan niya ito sa mata at nagsimulang magtanong. Ilang kayo? At sino ang nag-utos sa inyong gambalain ng dalagang ito? Tanong ni Pido. Biglang tumawa ng napakalakas ang dalaga. Sabay lapit sa tenga ni Pido at merong ibinulong. Isang buong hukbo ng mga itim na engkanto ang nasa loob ng katawan ng dalagang ito. Isang hukbo. Anong magagawa mo manggagamot? Sa palagay mo, kaya mo kami... Hindi na pinatapos ni Pido ang sinasabi ng dalaga. Bigla nitong nilapat ang medalyon ng San Benito sa noo ng pasyente. Nag-usal ng mga dasal para maipako ito. Nagsisisigaw ang dalaga habang pilit na kumakawala sa pamako ni Pido. Wala akong pakialam kung isang hukbo kayo nandyan. Kahit isang batalyon pa, hindi na kayo makakalabas ng buhay sa katawang yan. Ngayon, kung ayaw niyong pasabugin ko kayo isa-isa, sabihin ninyo kung sino ang nag-utos para gambalain niyo ang dalagang ito.
Muling wika ni Pido. Ngunit tuloy pa din sa pagtawa ang dalaga. Sa pagkakataong yon, inusal ni Pido ang basag sa harap ng medalyon. Kasunod nito ay ang simbolo ng pangalan ng Diyos na parisukat ng Sator. Biglang nangisay ang katawan ng dalaga. Nawalan ito ng malay. Napangiti si Pido at muling nagsalita. O paano? 10 na kagad ang bumagsak sa inyo. Paano ba yan? Itutuloy ko pa ba? Madali akong kausap eh. Kung gusto niyo ng laban, hindi ko kayo uurungan. Kaya kung ako sa inyo, sabihin niyo na sa akin kung sino ang nag-utos para gambalain ang dalagang ito. Ay teka, parang mas maganda ang laro. Sa bawat maling sagot at katahimikang makukuha ko, may isang sasabog sa inyo. Ano, papayag ba kayo? Muling wika ng binata. Inilabas nito ang isang matulis na bato at binulungan ng mga orasyon. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga at nagsimulang manginig sa takot ang buo nitong katawan. Hindi ito maaari. Sino ka? Bakit hawak mo ang 72 selyo ni Solomon? Sabihin mo sa akin kung sino ka. Tanong ng nilalang. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ko. Ikaw ang dapat sumagot sa tanong ko. Sino ang nag-utos sa inyo? Tugon ni Pido. Sa pagkakataong yon, nakita ng mag-asawa kung paanong manginig sa takot ang katawan ng kanilang anak. Kung sasabihin namin, papalayain mo ba kami? Hindi mo ba kami papatayin? Tanong ng nilalang. Gumiti si Pido at biglang napasigaw ang dalaga. Hindi mo yata nauunawaan ang sinasabi ko, nilalang. Ngayon kung ayaw niyong ubusin ko kayo, magsalita ka na. Wika ni Pido. Sabay tutok ng hawak niyang itim na bato sa noo ng dalaga. Oo na, magsasalita na ako. Isang mambabarang ang nagpapasok sa amin dito. Inutusan niya kaming kunin ang katawan ng dalagang ito. Ang pangalan niya ay Florencia. Tugon ng nilalang. Dito na kumpirma na mag-asawa ang kanilang hinala. Matapos ibigay ng mga elemento ang impormasyon, nag-usal si Pido ng dasal pangpatay. Nang ilapat ng binata ang palad sa noo ng dalaga, nangisay ang katawan at may lumabas na itim na usok sa bibig nito. Matapos ay nawalan ito ng malay. Tinignan ni Pido ang kalagayan ng pasyente at nakitang unti-unting bumabalik ang kulay ng balat nito. Nangangahulugang tuluyan ng napaalis ng binata ang mga elemento. Sumakop sa katawan ni Helen. Bagaling na po ang anak niyo. Ngayon ang kailangan nating gawin, parusahan ng totoong may gawa. Si Ingkong Densyo na ang bahala sa kanya. Sa ngayon po, mapanatag na po kayong hindi na siya kayang abutin ng mambabarang na si Florencia. Wika ni Pido. Laking pasasalamat na mag-asawa sa kanya. Lalo pa na magkamalay na si Helen at nagbalik na sa dati ang katawan. Muli din itong nakalakad. Maituturing na isang himala ang ginawa ni Pido. Paano ka namin mapasasalamatan, Pido? Sabihin mo kung paano kami makakabawi sa ginawa mong pagtulong sa anak namin eh. Wika ni Mang Mario. Wala po kayong dapat patungkulan ng papuri at pasasalamat.
kundi ang Diyos Ama na may likha at kapangyarihan ng lahat. Ako po ay kasangkapan lamang na ginamit ng banal na espiritu upang gampanan ang kalooban ng Diyos sa lupa. Sa Kanya po lahat ng pasasalamat. Tugon ni Pido. Hindi na nila inantay pang mag-umaga. 4:00 ng madaling araw ng mga oras na yon. Kaagad silang bumalik sa tahanan ni Ingkong Densyo upang sabihin ang nangyari. Ganoon ba? Isang mambabarang na nagngangalang Florencia. Ikaw, Pido, kung ikaw ang magpapasya, ano ang gagawin mo sa mambabarang? Tanong ni Ingkong Densyo. Nakapanakit siya ng walang malay na tao At kahit pa may kasalanan ito sa kanya, hindi pa din niya dapat ginagamit ang kalamang taglay upang manakit at maminsala ng kapwa. Lahat ng kapangyarihan mula sa Diyos dapat ginagamit sa ikabubuti ng lahat. At kung ako ang magpapasya, hindi ko na siya papatagalin pa, maestro. Tugon ng binata. Napatango na lamang si Ingkong Densyo. Pinaupo ang dalagang si Helen sa isang upuan. Pasensya ka na, Ineng. Muli kong gagamitin ang iyong katawan upang mahuli ang mambabarag. Pabilis lang naman ito dahil nagawa ka na niyang pasukin. Pagpapaalam ni Ingkong Densyo. Bagamat natatakot, nais din ni Helen na maparusahan ang naminsala sa kanya. Hindi dahil sa paghihigante, kundi upang hindi na ito makapanakit pa ng iba. Sinimula ni Ingkong Densyo ang pagpapasapi sa mambabarang. At kagaya ng sinabi nito, napakabilis lang niyang nahuli si Aling Florencia. Hindi na ako magtatanong pa. Nandito ka ngayon para tanggapin ang kaparusahan sa lahat ng pamemerwisyo mo sa mga tao. Hindi lang sa katawan ng dalagang ito, kundi sa lahat ng mga pinahirapan mo gamit ang kapangyarihan ng kalikasan. Isa itong biyaya para sa mga taong may mabuting hangarin. Ngunit isa itong malaking sumpa sa mga taong kagaya mo na may halang na kaluluwa at walang ibang inisip kundi ang makapanakip ng kapwa. Kaya tanggapin mo ang kaparusahang igagawad sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng aking mag-aral. Pido, ito ang unang pagkakataong magpapataw ka ng kaparusahan. Kaya gawin mo ito alinsunod sa batas ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wika ng matanda. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pido. Hindi na rin nila binigyan ng pagkakataong makapagsalita si Aling Florencia. Inilabas ni Pido ang kanyang sanbenito at tinapat sa noo ni Helen. Sa bisa ng kapangyarihang pinahiram sa akin ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, tinatanggalan kita ng kakayanang makabalik sa iyong katawan o makapasok sa kahit kanino man. Mananatili kang nakalutang sa kawalan hanggang sa dumating ang araw ng paghukom. Mamamatay ang katawan mo, ngunit habang panahong magdudusa ang iyong kaluluwa. Wika ni Pido. Kasabay nito ay ang panginginig ng katawan ni Aling Helen. At ilang sandali pa, tuluyan na itong bumagsak at nawala ng malay. Tapos na po ang pagpapataw ng parusa, maestro. Maraming salamat sa Diyos. Muling wika ng binata sa bayupo. Noon pa lamang ito nakaramdam ng sobrang pagod. Ngunit kahit ganon, masaya ang binata dahil nagawa niyang gampanan ang tungkuling nakaatang sa kanya. Sa paglipas ng mga panahon, nakilala si Pido bilang mahusay na albularyo, lalo na sa larangan ng pagpapalayas na masasamang elemento sa katawan ng tao.
Ngunit sa kabila ng taglay na kapangyarihan at katanyagan, isinapuso ng binata ang mga aral sa kanya ng maestro. Manatiling mapagkumbaba at tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Ito ang mga aral na iniwan sa kanya ni Ingkong Densyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dimas. Walang eksaktong taon. Sariaya, Quezon Province. Nang mga panahong ito, kilalang antingero si Dimas sa lugar. Kinakatakutan ng halos lahat ng masasamang loob. Dahil bukod sa angking kakayanan, kabilang pa ito sa puwersa ng kapulisan. Anak ng kilalang manggagamot itong si Dimas. Kaya naman naging madali sa kanya ang pag-aralan ang lihim na karunungan. Ngunit dahil pinili nito ang maling landas, nagpasya ang ama na itakwil ang binata. Nagsisisi na ako sa pagtuturo ko sa iyo, Dimas. Hindi ko akalaing ganito ang kalalabasan mo. Hindi ka nararapat sa mga natutunan mo, Dimas. Simula ngayon, hindi na kita tinuturing na anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Igme. Nang malaman niyang pumasok bilang isang pulis si Dimas, simulat sa pool ay sinasabi na ni Mang Igme sa kanilang magkakapatid na ayaw niyang may isa sa mga anak na hawak ng baril at gagamitin ito sa pagkitil ng buhay. Hindi naman po pagkitil ng buhay ang dahilan ko kung bakit ako nagpulistay. May ibinigay na kakayanan sa akin ng ama at kagaya din ng mga turo ninyo. Bawat kakayanan ay may kaakibat na responsibilidad. Pagdadahila ni Dimas. Ngunit hindi kumbinsido ang ama. Dahil kilalang basagulero ang binata at kung hindi sa kulungan ay sa ospital siya dinadampot ng mga magulang. Buo na ang desisyon ko, Dimas. Dumayas ka sa pamamahay ko. Simula ngayon, itinatakwil na kita. Muling wika ni Mang Igme. Masakit na salita para kay Dimas ang mga binitawan ng ama. Ngunit alam niya sa sarili na ito ang paraan ng tatay upang sabihin sa kanya na hanapin ang sarili. Sa paglipas ng panahon, namuhay na mag-isa si Dimas. Nagsilbi bilang kasapi ng kapulisan sa bayan. Pinanindigan ng binata na kailanman hindi niya gagamitin ang armas sa pananakot at pagpatay ng kapwa. Isang araw, nasubukan ang prinsipyo niya nang minsang rumesponde siya sa isang kaguluhan. Isang lalaki ang nag-amok at binihag nito sa loob ng tahanan ang anak at asawa. Pagkarating ni Dimas, naroon na ang ilan sa mga kasamahan. Ngunit natatakot silang pumasok dahil baka kung ano ang gawin ng lalaki sa sariling pamilya. Anong kalagayan ng mga bihag? May dala bang armas yung lalaki sa loob? Tanong niya sa mga kasamahan. Sa ngayon, maayos naman ang kalagayan ng mga anak. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan. Hindi na pinatapos ni Dimas ang sinasabi ng kasama. Kagad itong nagtanggal ng baril at naghubad ng pang-itaas na uniforme. Mga kasama, papasok ako sa loob ng bahay. Walang gagawa ng kahit na anong maling hakbang. Wala din kahit sinong susunod. Wika ni Dimas. Napailing na lamang ang mga kasamahan dahil sa kakaibang lakas ng loob ng binata. Kagad niyang binuksan ang pinto ng tahanan
Ngunit sa kasamaang palad ay naramdaman ito ng salarin. Kagad siyang pinaputukan. Nagawa niya naman itong ilagan at kagad sinabing, "Kaibigan, wala akong dalang barel. Naparito lang ako para makipag-usap sa'yo. Baka naman pwede akong umakyat dyan." Wika ni Dimas. Sa hindi malamang dahilan, nakuha niya ang tiwala ng salarin. Kagad itong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita ang mga batang nagkukumpulan sa isang sulok. Samantalang ang salarin naman ay nakatayo sa kabilang bahagi ng bahay. "Kaibigan, maaari ko bang malaman kung bakit humantong sa ganito? Alam mo kasi, kawawa ang mga bata. Tignan mo, natatakot na sila. Ikaw ang tatay nila, kaya dapat ikaw ang nagpoprotekta sa kanila." Wika ng binata habang marahang naglalakad papunta sa kinatatayuan ng salarin. Pinakikiramdaman niya ang kilos nito. Nahalata niyang tila kinakabahan ng lalaki. Huwag kang lalapit. Kundi tutuluyan ko tong asawa ko. Pananakot ng lalaki. Ngunit napangiti na lamang si Dimas sa sinabi niya. "Aba teka pare, asawa mo yan eh. Pinakasalan mo nga para mahalin tapos papatayin mo lang." Wika ni Dimas. At nang ikilos ng lalaki ang kamay para itutok kay Dimas ang baril. Mabilis itong sinalo ng binata sabay tulak palayo sa lalaki. Itinapon ni Dimas ang baril palabas ng bintana. Sinabihan ang salarin na maupo sa sahig. Nang makaupo na ito, dumungaw si Dimas sa bintana sabay sigaw sa mga kasamahan. Kontrolado na niya ang sitwasyon. "Ngayong kaibigan, mag-usap tayo. Ano na nga ba ulit yung pangalan mo?" Tanong ni Dimas. Kagad namang nagpakilala ang lalaki sa pangalang Doro. Isinalaysay nito ang buong pangyayari. Nahuli pala nito ang asawa na may ibang kalaguyo. At ang dahilan naman ng babae. Hindi sila kayang buhayin ni Doro kaya pinili nitong maghanap ng iba. Laking gulat ni Doro nang bigla niyang sampalin ng babae. Sabay sabing, "Alam mo, kung ako ang nasa kalagayan ng asawa mo, magwawala din ako eh. Napakakitid ng utak mo na gawin yon. Sa palagay mo, yun ba ang solusyon sa problema niyo sa pera? Oo, sabihin na nating pwedeng solusyon yan. Pero naisip mo ba yung mga anak mo? Malalaki na sila oh." Wika ni Dimas. Matapos magsalita, pareho niyang pinusasan ang mag-asawa. Pinili niyang sampahan ng kaso ang babae sa salang pakikiapid. At dahil nag-iisa sa buhay, kinupkop ni Dimas ang mga anak nito. Ngunit may binilin siya kay Doro bago ito tuluyang makulong. "Pare, hindi kita maaabsuelto, pasensya ka na. Bunuin mo lang ang 2 taong pagkakakulong at paglaya mo, ito ang address ko. Puntahan mo ako at bibigyan kita ng trabaho para naman mabuhay mo ang mga anak mo." Wika ni Dimas. Laking pasasalamat ni Doro sa kanya. Tinanaw nito ang pagkakakulong bilang pangbayad ng mga kasalanang nagawa. Ipinangako din niya sa sarili na paglabas niya ay iiwanan niya sa kulungan ang lahat ng masasamang alaala. Makalipas ang 2 taon, tinupad ni Dimas ang pangako kay Doro. Pinagtrabaho niya ito sa isang kakilala. Sakto namang may alam sa pagmemekaniko ang tao, kaya madali niya itong naipasok.
Inakala ni Dimas na sa ganitong tagpo lamang iikot ang buhay. Ngunit isang araw, nakatanggap ito ng order mula sa nakatataas na ililipat siya ng destino sa probinsya ng Quezon. Walang eksaktong detalye ang pagkakalipat niya doon. Ang sinabi lang sa kanya, kakailanganin ang isang kagaya niya sa probinsyang yon. At pagkarating sa bagong presinto, doon lamang niya nalaman ang lahat-lahat. Kaagad siyang kinausap ng hepe ng pulis doon sa lugar. Natawagin na lang natin sa pangalang Hercules. Ayon dito, talamak sa bayang yon ang pagkamatay ng mga kababaihan at pagkawala ng mga batang mula 7 hanggang 18 taong gulang. Naging palaisipan sa kapulisan ang mga kaganapan, lalo na ang pamamaraan ng pagpatay. Tignan mo ang mga ulat na ito, Dimas. Halos lahat ng namamatay ay iisa naging sanhi ng kamatayan. 2 tusok sa leeg na halos 1 pulgada lang ang pagitan. Wika ng hepe. Tinignan namang mabuti ng binata ang mga larawan. Ngunit hindi niya ito maaninag kaya humiling siya na kung maaari makita ang mga bangkay ng personal. Tamang-tama naman. Dahil may na-recover silang isang bangkay ng babae kagabi. Walang pagkakakilanlan ang biktima kaya hindi pa ito nakukuha ng pamilya. Kaagad silang nagpunta sa morgue para tignan ang katawan. Laking gulat ni Dimas nang makita ang aktwal na sugat. Sir, tignan po ninyo ng malapitan ng sugat. Hindi po ito dulot ng tusok. Uri po ito ng kagat ng hayop o anong nilalang. Wika ni Dimas. Matapos magsalita, kaagad niyang ginilit ang pulso ng dalaga. Laking gulat ng hepe dahil nangingitim na ang dugo ng biktima. Ang dugo ng tao, hindi madaling nangingitim kahit patay na ito, sir. Maliban na lang kung may nakapasok na lason. O di kaya, hindi na natapos ni Dimas ang sasabihin dahil biglang dumating ang doktor na nakatalaga sa bangkay. Nagalit pa ito dahil sa ginawa nila at kaagad silang pinalabas. Ang tanda ko na napagalitan pa ako. Pero teka Dimas, ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Tanong ng hepe. Ngunit minabuti ni Dimas na ilihis ang usapan dahil alam niyang hindi maniniwala ang kapulisan sa sasabihin niya. Wala yun sir. Kalimutan niyo na lang yung sinabi ko kanina. At isa pa, hindi ko din naman mapapatunayan yun eh. Tugon ni Dimas. Ngunit sa isip-isip niya, itutuloy niyang mag-isa ang pag-iimbestiga. Kinabukasan ay sumama si Dimas sa patrolya upang maikot ang lugar. At dito naganap ang engkwentro sa makakalaban niyang hindi pangkaraniwang nilalang. Habang nag-iikot, nahagip ng tingin niya ang 2 kalalakihang nakasuot ng mahabang itim na roba. May mga talukbong ito kaya hindi nila makita ang mga muka. At dahil bago ito para sa kanya, kaagad siyang nagtanong sa mga kasama. Sarge, bakit nakasuot ng itim na roba yung mga taong yan? Nagtatakang tanong ng binata. Kaagad namang sumagot ang kasama sa tanong. Yan ba? Mga munghin sila ng isang relihiyon dito sa probinsya. Kung ako sa'yo, hindi ko sila papakailaman. Marami nagsasabing kaya nilang pumatay gamit lamang ang kanilang tingin. Tugon ng sarhento.
Ngunit imbes na matakot, mas lalo pang nabuksan ang kuryosidad ni Dimas. Kaya ng sumunod na araw, pinili niyang sundan ang mga ito ng palihim. Para hindi paghalataan, hindi na siya nag-uniforme. Ginalugad ang lansangan ng palengke at iba pang lugar. Ngunit nahirapan siya sa paghahanap sa mga ito. Hanggang sa nagpasya siyang magpahinga saglit. Naupo ito sa isang kainan upang mananghalian. At sa kalagitnaan ng pagkain, nahagip ng paningin ang dalawang lalaking hinahanap niya. Dali-dali itong tumayo at pinuntahan ang mga kalalakian. Hinawakan niya sa balikat ang isa ngunit bigla na lamang itong nagtatakbo. Nagawa niyang mahawakan ang suot nitong roba. Nahawi ang belo na nakatakip sa ulo ng lalaki. Nagulat si Dimas dahil bigla itong umangil sa kanya. Sabay takip ng muka at takbo ng mabilis. Hindi na niya nagawa pang umalis sa kinatatayuan. Napag-isip-isip niyang tama ang hinala tungkol sa pagkamatay ng mga kababaihan at pagkawala ng kabataan. Alam niya sa sarili na may kinalaman ang mga nilalang na nakaitim. Isang tanong ang naglalaro sa isipan ni Dimas na mga sandaling yon. Kung ano nga ba ang mga nilalang na nakita. Pinili niyang panatilihing lihim ang lahat ng napansin. Nagpatuloy ito sa pagtatrabaho sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagmamatiyag sa paligid. Hanggang sa isang gabi, nagkataong malakas ang buhos ng ulan. Kaya nagpasya si Dimas na sumilong sa isang abandonadong bahay. Gumawa siya ng apoy para maitaboy ang mga lamok. Ngunit laking gulat niya nang magkaroon ng liwanag dahil nakita niyang muli ang dalawang lalaking nakaitim. Dali-dali itong tumayo at pumunot ng baril. Ngunit kagad niya din itong itinapon. Sino kayo? At bakit niyo dinudukot ang mga kabataan? Tanong ni Dimas. Ngunit nagtaka ang mga nilalang sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Wala kaming kinalaman sa mga nangyayaring patayan. Ang totoo, naparito kami para hingin ng tulong mo. Matagal ka na naming minamatyagan. Simula nang una kang dumating sa lugar na ito. Alam naming may taglay kang kakaibang kakayanan. Wika ng isa sa mga lalaking nakaitim. Kaagad nitong tinanggal ang belo. Tumambad kay Dimas ang kakaiba nitong anyo. Wala itong buhok. Nagliliwanag ang kulay berde nitong mga mata. Mas lalong namangha ang binata nang alisin ng mga ito ang robang suot. Tumambad sa kanya ang makinam na baluti ng mga nilalang. Gawa ito sa ginto at iba pang mamahaling mga bato. Nagtataglay din ng kakaibang liwanag ang katawan ng mga ito. Ang mga nilalang na pumapatay sa kababaihan at dumutukot sa kabataan, tinatawag naming mga bangkilan. Sila ang angka na umubos sa lahi namin. Maraming taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, kami na lamang ang natitira sa angkang pinagmulan namin. Muling wika ng nilalang. Dagdag pa nito na hindi nila makakayanang kalabanin ang hari ng mga bangkilan dahil wala silang kakayanang humawak ng sandata. Kinakailangan nila ng tulong ng isang taong may espesyal na kakayanan upang lumaban para sa kanila. At ang tingin niyo, mapapapayag niyo ako sa gusto ninyo? Tanong ni Dimas. Nagawa mo kaming matunton. Sa palagay mo, aksidente lang ang lahat ng ito. Itinakda ka para sa ganitong gawain, Dimas.
Ito na ang kapalaran mo. Tugon ng nilalang. Bigla na lamang nagliwanag ang kanilang katawan. Nang maglaho ang liwanag ay kasabay nitong naglaho ang dalawang nilalang. Simula ng gabing yon, hindi na nawala sa isipan ni Dimas ang mga naganap. Hanggang sa nakakita na siya ng mga pangitain sa pagtulog. Ang mga pangitain ito ay ang pagkamatay ng napakadaming tao. Nakagagawa ng mga bangkilan. Alam ni Dimas na hindi lang ito basta pangitain. Ito ay isang mensahe na dapat dinggin. Kinagabihan matapos ang trabaho, muli siyang bumalik sa abandonadong kubo. At kagaya ng inaasahan, naroon nga ang dalawang nilalang. Ngayon, Dimas, napag-isipan mo na ba ang mga bagay na dapat mong gawin? Alam naming nakakakita ka na ng mga pangitain. Tanong ng nilalang. Nagtataka si Dimas kung bakit alam ito lahat ng nilalang. Teka, paano niyong nalaman ang lahat ng tungkol sa akin? Kayo ba ang may kagagawan nito? Tanong ng binata. Muli namang tumugon ang nilalang. Hindi, Dimas. Ang mga pangitain ay babala ng mga kaganapang lalantad kapag hindi ka kumilos. Alam kong mahirap para sa iyo ang kahilingang ito. Ngunit ito lang ang paraan para mailigtas mo ang mga taong mahalaga sa iyo. Tugon ng nilalang. Dahil sa sinabi ng mga ito, nagpasya si Dimas na tuparin ang kanilang kahilingan. Ang harapin ang hari ng mga bangkilan. Paano ko ba sila mahanap? Tanong nito sa mga nilalang. Hindi naman na nagdalawang isip ang mga ito na ibigay ang impormasyong kailangan ng binata. Tandaan mo, Dimas. Buhay mo ang maaaring maging kapalit ng gagawin mo. Ngunit mas maraming buhay ang maililigtas mo. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo mula sa iyong ama. Wika ng nilalang. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad tinunto ni Dimas ang kinaroroonan ng mga bangkilan. Ayon sa mga nilalang, nasa kalagitnaan ito ng gubat. Isa itong maliit na pamayanan. Nagawa naman itong matunto ng binata. Bago siya tumuloy ay kinuha niya ang kanyang medalyon na nakasuksok sa bulsa at muli itong isinuot. Tay, alam kong itinakwil mo ko dahil sa mga maling desisyong nagawa ko. Pero alam ko na kung ano ang dahilan ng pagkakaroon ko ng kapangyarihan mula sa Diyos. At nawa matapos ang gagawin ko, muli mo kong tatanggapin bilang anak mo. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Gabayan po ninyo ako at bigyan ng lakas para gampanan ang tungkuling nakaatang sa akin. Wika ni Dimas. Matapos magdasal ay kagad niyang pinasok ang kuta ng mga aswang. Gamit lamang ang mga kamay, isa-isa niyang napabagsak ang mga nagbabantay hanggang sa makarating ito sa kalagitnaan ng maliit na pamayanan. Patuloy siyang nakipaglaban sa mga naroon hanggang sa tuluyan niyang maubos ang mga kalaban. Kakaibang lakas ang naramdaman ni Dimas ng mga oras na yon. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagkapagod. Sa kabila ng bilang ng mga aswang na kinakalaban, nanatili pa din itong nakatayo. Hanggang sa makaharap na niya ang hari ng mga bangkilan. Laking gulat ng binata dahil isa itong paslit. Nagdalawang isip si Dimas. Ngunit bigla namang lumitaw mula sa likuran niya ang dalawang nilalang.
Huwag ka magpapalinlang sa panlabas na anyo ng hari ng bangkilan. Dahil isang maling galaw mo lang, Dimas, ikaw ang papatayin ng demonyong yan. Wika ng nilalang. Laking gulat ni Dimas nang bigla na lang siyang salakayin ng paslit. At sa kasamaang palad, nagawa nitong tusukin ang dalawang mata ng binata. Nagsisigaw si Dimas dahil sa sakit. Ngunit pinairal niya ang pagiging kalmado. Sa hindi malamang dahilan, nagagawa niyang maramdaman ang kilos ng nilalang. Muli itong sumalakay at kagad namang siyang napigilan ni Dimas. Hinawakan siya nito sa leeg at hinampas sa lupa. Matapos ay ilang ulit niya itong pinagsisipa. Hanggang sa hindi na maramdaman ng binata ang pagkilos mula sa nilalang. Kinapa ni Dimas ang paligid. Nakahawak ito ng isang matulis na kawayan. Walang pagdadalawang isip niya itong tinarak sa katawan ng hari ng bangkilan. Matapos ang labanan, ipinaliwanag sa kanya ng dalawang nilalang na hindi pa kumpleto ang pagbabagong anyo ng hari, kaya nagawa niya itong matalo. Mas mainam na napigilan niya ito bago pa mangyari ang buong pagbabagong anyo ng hari. Dahil sa kaganapan, natanggal sa serbisyo si Dimas. Muli itong bumalik sa kanilang lugar sa Batangas. Doon namuhay bilang isang manggagamot. Ngunit hindi na niya naabutan pang buhay ang ama. Minabuti ni Dimas na ipagpatuloy ang gawain ito. Bagaman nawala ng paningin, hindi naman nagsisisi ang binata. Dahil alam niyang nagawa niya ang tama. Sa kasalukuyan, wala na si Dimas. Ngunit hindi nawawala ang mga alaala, lalo na sa kanyang mga kaanak. Ikinagagalak ng mga ito na isa sa kanilang mga ninuno, ang taong nakapatay sa isang hari ng kinakatakutang lahi ng aswang. Naging laganap ang kwentong ito sa buong bayan, maging sa buong lalawigan. Ang kwento ng buhay ni Dimas, ang bulag na albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, napabilib ako ng ating bida. Una ay tinakwil siya ng ama dahil sa kanyang prinsipyo. Mukhang magkaiba man silang dalawa ng ama. Ngunit wala namang ibang nais si Dimas kundi makatulong sa kapwa. Hanggang sa huli, nabulag man ito. Ngunit pinanghawakan pa rin niya ang tungkulin at responsibilidad. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.